Guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman nga po ako, nag-iisa ninyo nagmamaganda. Wala na pong iba. Dagdagan nyo pa ng chismosa nyo ka-legitary kids para magatid ng latest update and fresh happenings about po sa talaga sa TVJ at sa loob po at labas ng showbiz. Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa akin channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating balitaan. Para naman sa atin pong mga legit subscribers, masisipag na commenter, thank you so much po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga updates. Anyway, ang ating nga po palang pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa sinabi ng insider po ng GMA7 na kung saan tila isang malaking fake news naman di umano. Hindi po tuloy maiwasan ng iba na isipin na nagsisinungaling mga sinungaling at hindi totoo ang kanila pong mga inilalabas upang manghikayat at ipalabas na netizens ang may gusto at may request na ilipat na lang sa GMA7 ang showtime at hindi sila. So, lalabas nga naman na ang GMA7 or hindi ang GMA7 ang may kailangan sa showtime, kundi ginawa lang nila ito para sa mga netizens. Anyway, bago po tayo magpatuloy, narito nga po mga Kadaway Kids at meron pong update ng TVJ na kung saan napansin nga po ng American vocal group na The Flutters ang singing queen po na si Casey. So, na-recognize po siya dahil po sa kanta na The Great Pretender. Ayan, congratulations. Grabe, napure, napakaganda pong boses nga naman. And I hope na ito po ang simula talaga na makilala po at sumikat ang mga singing queens. Kasi we all know naman talaga na marami na pong napasikat ang TVJ and dahil may bago po silang tahanan ngayon, tingnan po natin kung sino-sino ang mga lubos na nagtiwala po sa TVJ, lumaban kasama po ang TVJ, ang mapapasikat po nila ngayon. Samantala, patungkol nga po sa main topic natin para po sa gabing ito, di po ba nung nakaraan naglabas po ang PEP-PH ng kanilang article na kung saan inusisa nga daw po nila ang isang insider ng GMA7 na magiging kapalaran ng kanilang noon time slot. So sa article po na ito, ayon po sa insider, hanggang Mayo pa mapapanood po ang lunchtime movie hits katapusan pa nga po ng Mayo. And maaari pa daw po itong tumagal pa kasi pinag-iisipan ng GMA7 kung ano po talaga ang magandang ipalit. Syempre hindi po biro ang mga magiging katapatan nito. Longest running in time show na Itbulaga at Showtime na siya pong matinding karibal din ng Itbulaga. So meaning parang lumabas po na sinasabi ngayon ng insider dahil hindi po nagkatotoo yan. Kasi di ba April 6 po magsisimula ang It's Showtime sa GMA7. Hindi totoo. Hindi nagkatotoo yung hanggang May pa ng katapusan ang lunchtime movie hits. So parang lumalabas tuloy ngayon na gusto lang talagang ipasok po nito sa utak po ng mga netizens na ang GMA7 ay may kakayahan na gumawa ng kanilang sariling new time show na ang GMA7 ay hindi kinakailangan ang tulong ng It's Showtime kasi iginiit pa po dito ng insider nila na may pinipitch nga daw kasi ang entertainment group ng GMA Network at mas posible iyon kaysa sa It's Showtime. Narito pero it doesn't mean na hanggang sa end of May lang ang lunchtime movie hits. Basta may nakaredy may nakaredy na movies na hanggang end of May pero possible na ma-extend pa yan. Baka nga hanggang ilang buwan pa nga ang aabutin ng lunchtime movie hits bago makabuo ng noontime show na pwedeng ipalit. So nothing's definite yet. Everything naman possible, di ba? Mali natin mailagay nga sila sa Channel 7. Yung Showtime po tinutukoy dito. Pero ang masasabi ko, may pinipitch din ang entertainment group ng GMA at mas posible yon. So, meaning,
Parang gusto po nilang sabihin na hindi po sumasagi sa isipan nila ang It's Showtime na papanood sa tahanan pinakamasaya. Kasi mas possible na gumawa talaga ang GMA Network ng sarili nilang noontime show. And kaya lang malilipat ang Showtime ay dahil nire-request ng mga netizens. Kasi ito po yung minamanifest daw ng mga netizens. Kasama rin nga po yung sa paglipat sa GTV eh. Parang sinangkalang din nila na minanifest din naman nila or ang mga netizens na nagmanifest na sana ay mapanood sa GTV na lang daw ang Showtime. So parang pinakinggan lang nila kaya nangyari, and ganun din ang nangyari ngayon. Pero mas klaro po talaga sa mga netizens at lalong higit sa mga digital Rican supporters ang nawindang kasi ang GMA Network sa balak ni MVP na back-to-back ng Wawawin at ng Itbulaga, kaya po nawi sila sa ganitong sitwasyon at desisyon. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa Itbulaga dahil ayon po kay Ogie Diaz nga, mas pagtitibayin daw pong Itbulaga matapos pumirma ni Willie sa TV5. Ano nga bang plano sa noontime show na Itbulaga matapos may ulat ang umanay pagbabalik ng TV host na si Willie Revillame sa TV5? At sa latest episode ng Showbiz Updates nitong Linggo March 17, sinabi ng Showbiz Insider Ogie Diaz na lalo raw pagtitibayin ng Itbulaga. Nako, dapat lang. Yung Itbulaga naman parang lalong pagtitibayin ito. Kasi nga, nakuha na nga itong si Willie na nag-sign up na sa TV5. Sino naman ang co-host nilang si Mama Loy? Teka lang, Nay. Parang ang gulo. Kasi isang account lang yung Wawawi na verified check. Parang sinishare nila yung mga post na lalabas sa GMA yung Wawawin. Yun naman pala sa TV5 sila. Well, ako personally, ang palagay ko dito, kutob ko dito, kaya po nagsishare ang verified account ng Wawawin tungkol sa balita na mapapanood ng Wawawin sa GMA 7 ay support ito. Pag-support ito ng Wawawin sa hinaing ng mga netizens, sa panawagan ng mga netizens sa GMA. Pabalikin nyo na lang si Kuya Will. Since gusto rin naman makabalik po ng Wawawin ni Kuya Will, suportahan na lang po itong mga nananawagan na ito para mas lalo pong makarating sa GMA 7 ang hinaing ng taong bayan. Pero sorry na lang sila. Dahil ngayon, sa TV5, nauwi ang Wawawin. I mean, bakit kailangan pang itanong yon? Matik na dapat naisip din nila yon, na gusto lang ding iparating ni Kuya Will sa GMA na itong hinaing ng taong bayan na ibalik na ang Wawawin. Ba't pinapalutang pa nila, Kuya, kung di naman pala totoo? Nagpapaingay lang? Segunda pa ng isang co-host na si Rena? So, bakit hindi na lang po suportahan? Parang sinisiraan nyo pa si Kuya Will. Dahil ba nasa TV5 ito at hindi po sa GMA 7 or sa kapamilya? Kaya sabi ni Ogie, alam mo, Rena, yung mga kagagahan mo ha, pero parang may point ka. Tulad niyan, yung Wawawin fan page ay naglabas na sa GMA na ba? May papalabas si Willie? Dapat din yung pinapalabas kung sa TV5 naman pala ipapalabas si Willie. Pwede, hindi ba pwedeng last minute nagpo-post na si Kuya Will ang parinig si GMA 7 tapos ang nakapansin sa halip na GMA ay si MVP. Kaya sila na lang ang kumuha dito. Pwede naman ganun, di ba? So, di ba misleading daw yon, sabi ni Ogie Diaz. Paninira na naman po ba ito sa TV5? Kay Kuya Will dahil nasa TV5 po ito ngayon? I think ito yung naamoy ko dito, kaya may paganyan sila. Pero sa ngayon, di pa raw sigurado si Ogie kung saan ipopwesto ang time slot ng naturang show ni Willie. Alam mo, hindi ko alam talaga. Basta, nakita lang na may contract signing si Willie with the bosses ng TV5, di ba? Sa adpa niya. Pag nagkataon guys, back to back man po or hindi ang Wawawin at ang Itbulaga, sigurado po na ang GMA Network ay baka lang hawin.
sapagkat ito po ay taong bayan ang mismong may gustong mangyari po ang bagay na ito. So kung viewers ang may say, taong bayan ang nagsabi, ibisa lang pong ibig sabihin yan, magiging successful, kagaya po ng Itbulaga. 'Di ba? Sabi po ng mga netizens, kahit saan pumunta ang TVJ, sila po ay susunod sa kanila. Kaya karamihan po ngayon, talagang or lahat po talaga ay sumunod po sa TV5. Sinundan po ang TVJ. Kaya namamayagpag at nananatiling number 1 yung time show ang Itbulaga kasi mga netizens, taong bayan po ang may gusto nito. Kikita naman ninyo kung ano nangyari sa tahanang pinakamasaya. Ayaw sa kanila ng tao. Or sa Tape Inc. Ayaw sa kanila ng mga tao. Pero pinagpipilitan nila. Kaya ang ending, nagsara na lamang po sila. So, yun lang guys ang ating pong update po para sa gabing ito. Pa-comment lang sa baba na inyong opinion and mga saloobin. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.